Isang ama na natutulog na lamang sa lansangan na nagngangalang Aaron, ang makikitang tila may malaking problema dahil ang anak niyang si Sana ay mayroong malubhang karamdaman na nangangailangan ng malaking halaga para maipagamot. Hindi pa malinaw kung paano sila nakapagtungo sa bansang England pero nagkaroon ng isang tagpo na habang pauwi sakay ng bus, napagdiskitahan siya ng isang grupo at pilit na kinuha ang natitira niyang pera. Nagmakaawa siya na ibalik ang kanyang wallet, subalit sa halip ay tuluyan nilang ibinulsa ito at binigyan muli siya ng mga suntok kasabay ng panghahamak sa pagiging mahirap niyang dayuhan. Sa mga ilang sandali, pumalag na si Aaron at hindi na niya pinalagpas pa ang panghahamak na ginagawa sa kanya ng nasabing mga kalalakihan. Subalit nauwi ang lahat sa malaking pagkakamali, kasama siyang hinuli ng mga pulis kahit ipinaliwanag ang mga nangyari. Nagmakaawa siya na kung pwede ba siyang mapakawalan dahil walang kasama ang anak niyang may malubhang sakit pero hindi siya pinaniwalaan ng mga otoridad kasabay ng pagsisimula ng pag-welcome sa kanya ng mga preso sa loob ng bilangguan. Lalo pang lumala ang sitwasyon ni Aaron nang bigla na lamang nagkaroon ng malaking riot sa nasabing malaking bilangguan. Ang eksena ay dito mapuputol kung saan makikita ang ilang araw bago ang lahat ng mga nagaganap. Ang payo ng lokal na doktor sa India ay kinakailangan nila na magtungo sa England dahil nandoon ang mga espesyalista na makakatulong sa paggamot sa kakaibang sakit na mayroon si Sana. Hindi nagdalawang isip si Aaron na ibenta ang kanyang naipundar na bahay at nag-iisang sasakyan para matugunan ng kinakailangan na halaga para mapaopera sa nasabing bansa ang pinakamamahal na anak. Walang sinayang na panahon, at agad na sumakay ng eroplano patungo sa nasabing bansa, kung saan makikita na patuloy na lumalala ang kondisyon ni Sana sa pagtagal ng mga oras. Nakatakdang isagawa agad ang operasyon sa oras na makabawi na ng lakas si Sana. Lahat ay handa niyang gawin para lamang sa anak kahit pa ang maging palaboy-laboy sa lansangan ng England para lamang makatipid sa gagastusin na pera. Ang isang nurse ng ospital na si Nancy ay nagmungkahi na may alam siyang murang hotel na kanyang matutuluyan, pero tumanggi si Aaron dahil sakto lamang ang mga pera niyang natitira para sa gamutan ni Sana. Pagsapit ng gabi nang iwi-withdraw na sana ni Aaron ang tseke na pambayad sa operasyon, ang isa pang nurse na si Thomas ay nag-alok na may alam siyang bangko na malapit lang sa lugar. Sumakay sila ng bus subalit sa hindi inaasahan pagkarating sa tahimik na bahagi ng bayan ay pumasok ang isang grupo ng gang, na inumpisahang puwersahang kuhanin ang mga pera ng mga nakasakay. Pilit na nakiusap si Aaron na ibalik ang wallet na naglalaman ng banknotes dahil nandirito ang pampo-opera ni Sana, pero sa halip ay mas lalo siyang pinagdiskitahan ng grupo. Sa ilang saglit ay dito na sumabog sa galit si Aaron, at dito na niya inupakan ang nasabing gang. Walang ideya na ang pinagdidiskitahan nila at minamaliit kanina ay makakaya silang lampasuhin kahit na nag-iisa lamang. Bawat isa sa kanila ay nakatikim ng gulpi na hinding-hindi nila malilimutan na kung saan kahit pagumanti sila ng pag-atake at magtutulong-tulong, ay wala ring magawa sa ginalit nilang ama na handang gawin ang lahat para sa anak na may sakit. Inihinto ng bus driver ang sasakyan sa may malapit na istasyon ng pulis, si Aaron naman ay pilit na hinabol ang nagsitakbuhan ng mga kawatan para mabawi ang wallet na tinangay paalis. Hindi niya tinigilan ang mga ito hanggang sa sumakto na dumating na ang mga pulis, sa kasamaang palad dahil nakita siyang ginugulpi ang tatlong walang kalaban-laban na mga nakabagsak na kawatan ay maging siya ay kasamang hinuli. Napulot ni Thomas ang cellphone subalit sa halip na tulungan si Aaron na ipaliwanag sa mga pulis ang totoong nangyari, ay nagwalang bahala ito at mapag-aalaman na ito pa pala ang tumawag ng mga kasabwat na kawatan para nakawin ang pera ni Aaron bunga ng pagseselos sa laging pag-uusap nila ng nililigawan niyang si Nancy. Tuluyang nauwi sa bilangguan ng bagsak ni Aaron, ginawa niya ang lahat ng pagmamakaawa at paliwanag na kailangan niyang makaalis para sa operasyon ng kanyang anak subalit kailangan niyang maghintay ng 2 araw para sa gagawing pagdinig sa korte sa proseso ng pagpapalaya sa kanya sa oras mapatunayang wala siyang kasalanan. Sa kanyang pagiging bagong pasok sa loob ng nasabing bilangguan, napagkatuwaan siyang paggugulpihin ng isang grupo ng mga preso sa loob. Bagamat may kakayahang lumaban, mas piniling wag nang gumanti pa sa mga ito dahil alam niya na mas lalala lang ang sitwasyon niya at baka maging karagdagang balakid para hindi agad makabalik kay Sana, na makikitang nagtataka na rin kung nasaan na siya sa mga ganitong oras. Nakatakdang isagawa ang operasyon sa loob ng 3 araw, wala silang kaalam-alam kung nasaan na siya at nang sinubukang tawagan gamit ang cellphone ay pinanatili pa rin na lihim ni Thomas na may alam siya sa nangyayari dahil sa sukdulang kasakiman nito. Hindi nagtagal ay nagdatingan na ang mga prison guard, at tinulungan siya ng isang preso na kapwa Indian na nagngangalang Param,
Nagpayo na mas makakabuti para sa kanya huwag ng kalabanin ang nasabing grupo dahil sila ay kilabot na miyembro ng makapangyarihang terorista, isang konektadong kwento kung saan sa gabing iyon, ang lider ng kilabot na teroristang pinamumunuan ng nagngangalang Omar ay nakatakdang pakawalan ang maraming miyembro nila na nakapiit sa nasabing bilanguan. Mabilis na naidispatcha ang mga bantay sa labas, walang nagawa ang lead officer warden na si Sandra nang tuluyang nakawala sa mga selda ang lahat ng mga preso. Nawalan rin ng kakayahang tumawag ng backup sa national government, dahil nahack na nila Omar ang buong system ng lugar. Ni hindi sumagi sa ideya ni Aaron na may ipit siya sa malaking kaguluhan sa buong lugar, pilit na ginawa ng mga prison guard ang lahat ng kanilang magagawa para mapigilan ang mga preso pero dahil sa dami ng bilang ay ni hindi man lang sila tumagal. Isa-isang nag-api ng mga nagwawalang mga takas na animoy mga hayop na nakawala. Sinamantala ni Aaron ang pagkakataon para makatakas at mapuntahan agad ang anak na patuloy na naghihintay. Sa gitna ng patuloy na pagkakagulo ay hinanap niya agad ang daan palabas ng building. Nakalabas siya subalit nang aakyat na sana siya sa pader, na pinagtutulungang gapangin ng mga preso ay narinig niya ang pagsasalita gamit ang nahack na control system ng buong lugar. Nagpakilala bilang leader ng teroristang si Omar at sinabing humayo kayo at maghasik ng lagim. Bumalik ang isang hindi malilimutang mga pangyayari, kung saan mapag-aalaman na isa pala siyang dating pulis na sa pagganap ng tapat sa kanyang tungkulin, ay nakabangga ang nasabing grupo. Sila ang salarin sa pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na asawa at ito ang nagbunga ng pagkakaroon ni Sana ng mga malubhang kondisyon sa kalusugan. Walang ibang sinisi kung hindi ang sarili, habang nakikita ang maraming pamilya na nadamay rin sa paghihiganti na ginawa ng nasabing grupo nila Omar. Dahil rito, napagpasyahan niya na umalis na sa pagkapulis at lahat ng perang benepisyo ay mapupunta sa pamilya ng mga nadamay. Ngayon ay nagbago ang kanyang isip, maagap na pinigilan ng mga preso na nagtatangkang tumakas gamit ang pader. Alam niya na isang malaking gulo ang mangyayari sa bansa sa oras na magtagumpay ang terorista sa pagpapalaya sa mga preso. Ipinagtaka ng officer warden ang ginagawa ni Aaron, pumasok rin siya sa opisina nila at binigyan ng isang sipa ang abusadong prison guard na si Neil. Dito ay ipinaliwanag niya kung sino siya at ano ang nagbabadyang panganib sa oras makawala ang lahat ng preso dahil gagamitin ito ng teroristang si Omar para sa panggugulo sa bansa. Matapos mabuksan ang kuryente na pipigil sa pagtakas ng mga bilanggo, muling nakatagpo ni Aaron ang kinamumuhang tao na naging dahilan ng pagpanaw ng kanyang pinakamamahal. Dagling ipinag-utos ng pinuno sa mga tauhan niya at lahat ng mga preso na kaisa sa pagtakas na kung sino man ang makakapagligpit kay Aaron at sa iba pa, ay makakatanggap ng perang pabuya. Sa pagiging hayok sa salapi ng mga bastardong ito mabilis nilang pilit na binuksan ang pintuan ng building, kamalas-malasan na unang nakapwesto sa lugar ng kusina kung saan nandirito ang mga nangangatog sa takot na mga tagaluto at kitchen staff na silang naging unang puntirya. Habang nagaganap ang lahat, ipinahayag ng leader na hindi magtatagal ay ganito ang sasapitin nilang lahat kaya dapat nilang galingan ang pagtatago sa loob. Hindi nagpasindak si Aaron at maagap na sumugod mag-isa sa tumpok ng mga kalaban na preso para pigilan silang lahat. Isang maaksyon na pagkilos na inaasahan sa kanya nila Omar, matatag at buong hataw siyang nakipagsagupa sa kanilang lahat na hindi rin mga mapigilan sa pag-uunahan na siya ay mailigpit para sa perang pabuya na ipinataw. Mabilis na nakuyog dahil sa dami ng bilang gayunpaman, buong todo na ibinuhos ang lahat ng magagawa maprotektahan lamang ang isang babae. Pero ang sitwasyon para kay Aaron at sa anak niyang si Sana ay mas nalalagay sa alanganin, wala siyang ideya na alam na ng kalaban na terorista na nandirito rin sa bansa ang anak. Kasabwat si Thomas, hinintay nitong umuwi na si Nancy at mabilisang inilabas at ibinigay ng walang kwentang nurse na ito sa tauhan ni Omar kapalit ng napagkasundoan na salapi. Bagamat tagumpay na mapabagsak ang iilan, dumating pa rin sa tagpo na tuluyan ng nakuyog sila Aaron. Sa tulong ng kasama sa selda na si Param ay buong lakas loob itong tumulong. Nagbigay ng magandang pagkakataon para makaabante, nagawa nilang mailigtas ang mga tagaluto, subalit agad rin silang na-corner sa nasabing kusina na muli na namang pinagtutulungan na pasukin. Sa mga ilang sandali na lang ay masisira na ang pintuan, at alam ni Aaron na wala silang laban kung susubukan pa muli nila muling makipagsagupa tulad ng kanina, kaya gamit ang mga pangunahing mga sangkap sa nasabing kusina, pinulbos na mga pampalasa at sili ay naging epektibong pamamaraan para mahirapan sa kanilang paningin at maparalisa ang kanilang pagkilos at unti-unti silang makatakas sa mga ito.
Gamit ang mga plastic na nakasaklob ay malaya silang nakatawid ng tuluyan at nakarating sa entrance ng main office. Sa pagkainis sa nangyari, ipinag-utos na dalhin na sa lugar ang anak ni Aaron, pakahulugan na gagamitin para magawa ang lahat ng masasamang plano. Sa oras na iyon ay nakatakas si Sana mula sa mga tauhan ni Omar, nagtatakbo at humanap agad ng kanyang matataguan. Gayunpaman ay nahuli siya ni Thomas na kung saan sakto rin na muling bumalik si Nancy sa ospital, at naaktuhan ang katrabaho na itinatakbo na palabas si Sana. Natuklasan niya na hawak pala ni Thomas ang cellphone ni Aaron, dito na mabubunyag ang pagkatao na mayroon ang manliligaw. Pumalag si Nancy at hindi hinayaan na maitakas si Sana, mahigpit na nagpambuno at lumaban para sa kaligtasan nila. Ngayon ay nagsimula na rin ang mga preso na puntiryahin ang mismong kinaroroonan nila. Ang natitirang armas na nasa nakalak na lagayan ay agad na kinuha ni Aaron. Gamit ito ay mabilisan nilang itinaboy ang mga nagwawalang preso patungo sa ground kung saan katumbas na rin ng muli nilang pagkakakulong sa partikular na espasyo. Gumana ang naisip na plano at agad nilang naipiit ang mga ito. Subalit sa kamalas-malasan ay nagawang makuha pa rin ng mga tauhan sa ospital ang kanyang anak kasama na rin si Nancy. Agad nilang hinabol ang ibang preso na nasa loob, isang malaking problema dahil maari nilang buksan ang iba pang daraanan para makawala na naman ng iba. Naghiwalay sila ng ginawang mga paghabol, sa kasamaang palad ay nasunggaban si Sarah ng mga ito. Siya ay lumaban at pilit pang pinigilan sila, subalit tuluyan lang na nakuha ang armas. Napigilan man nila ni Aaron at paramang hinabol nilang preso ay isang mapanganib na tagpo ang naghihintay sa kanila. Gamit ang lubad na inihagis ay nakaakyat ang isang tauhang hitman, bagamat natalo ito ni Aaron ay nagtamo si Param ng tama. Lumalabas rin na kasabwat ng mga kalaban ng prison guard na si Neil, isinakripisyo ni Param ang sarili ng patalikod silang inasinta. Dagli niyang sinundan ang mga ito na binubuksan ng mga pwedeng daanan. Napupuot na ipinaghiganti ang ginawa nila kay Param, sa maikling panahon na kasama ang kapwa kababayan ay naging mabait ito at matulungin sa kanya kaya hindi niya matanggap na sa mga kamay lang ng mga preso magwawakas ang lahat. Hindi nagtagal ay mabilis silang naigapos, ngunit habang ginagawa niya ito ay natigilan siya sa isang hampas mula kay Neil. Hindi na nagawa pang makalaban at agad-agad na nawalan ng malay, kasunod ng pagtapon sa kanya sa ilalim ng drainage. Nang nakasunod na si Sarah ay tinangkang magpanggap na hinuhuli ang mga preso, lingid sa kaalaman ay alam na ni Sarah ang lahat ng nangyari at kung paano sila naisahan ng tulad niyang traidor. Nakarating na ang anak ni Aaron sa kamay ng teroristang pinuno, dito na malalaman ng mga kamag-anak pala ni Omar ang mga presong hawak ni Sarah. Ngayon ay nagkaroon sila ng kasunduan na kapalit ni Sana ay pakawalan niya ang mga ito. Kahit hindi pa tukoy ni Sarah kung nasaan na si Aaron ay walang patumpik-tumpik na pumayag sa kasunduan, bilang kapalit ng ginawang pagtulong sa kanya ni Aaron ay sumunod siya sa alok na pakikipagpalit ng mga terorista. Nagkita sila sa likod na bahagi ng bilangguan kung saan habang papalapit na si Sana ay bumalikwas ang isa sa mga presong kasapi at hindi sila sumunod sa napagkasunduan. Sinamantala nila Omar ang pagkakataon na wala silang kakayahang gumanti ng putok dahil wala silang gamit na armas, subalit hindi nila inasahan lalabas mula sa vent drainage si Aaron at agad na napigilan sa kanilang walang habas na pagpapaputok. Mabilisang umabante at isinigurado na hindi nila magagamit ang kanilang mga armas, dito na rin niya isa-isang inubos ang mga tauhan ni Omar, maging si Officer Sarah ay tumulong na rin sa pakikipaglaban at pagsugpo sa grupo. Nagwawalang ibinigay ni Aaron ng buong lakas sa laban na ito dahil sa tinagal-tagal, ay mapaghihiganti na rin ang ginawang pagsira nila Omar sa kanyang pamilya. Hindi rin nagpatalo ang pinuno at binigyan siya ng mahirap na sitwasyon kung saan, habang pinipigilan siya ng isa pang tauhan ay tinangka niyang sunggaban si Sana. Nakasaklolo agad si Sarah, ngunit maging siya ay agad na nagtamo ng malubha. Maagap na hindi pumayag si Aaron na may mga inosente pang madadami ng dahil sa kanya, mabilis na pinabagsak ang pumipigil na tauhan kasunod ng mabilisan na pagsugod kay Omar. Sa muling pagtutuos, ay tinadtad niya ito ng walang tigil na kombinasyon ng mga pag-atake. Hindi binigyan pa ng pagkakataon na muling makabuelo at isinisigurado na sa mga pagkakataong ito ay ibibigay na niya ang nararapat nitong katapusan. Hindi nagtagal matapos ang umaatikabong tagpo, sa napakaraming naganap at nangyari sa buong magdamag, ay tagumpay silang magapi ang lahat, at sa paggising ni Aaron sa ospital ay napatunayan na wala siyang kasalanan. Makikita na lang din niya na naging successful ang operasyon ni Sana, na naging libre dahil sinagot na ng pamahalaan ang gastos bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang ginawang pagtulong.
Special shoutout kay Maria Del Daragosa, kay Rosalie Bernal from Bagong Silang, kay Nasser Liap from Carbon Malamawi, at kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta.